Humarap sa isang press conference sa Quezon City ngayong gabi ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Tuloy raw ang kaso laban sa broadcaster at columnist na si Mon Tulfo. Ayon sa mag-asawa, natatakot daw sila sa di manoy mga bantang natatanggap nila mula sa kampo ng mga Tulfo. Live mula sa Quezon City, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, katatapos nga lamang ng press conference ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto dito sa Quezon City, kung saan sinabi nilang hindi sila aatras sa kaso laban sa mamamahayag na si Ramon Tulfo. Sabay na dumating sa kanilang restaurant sa Quezon City ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto pasado alas 7 ng gabi para sagutin ang mga paratang sa kanila ng mamamahayag ni si Ramon Tulfo na kanilang nakaaway kahapon sa NAIA Terminal 3. Ayon na rin sa payo ng kanilang mga abogado, tikom ang bibig ni Claudine dahil sa stress na pinagdaraanan, kaya't ang asawang si Raymart na lamang ang pinagsalita. Ani Raymart, hindi totoong inaway nila ang staff ng Cebu Pacific dahil hindi na isakay ng mga ito sa parehong eroplano ang lahat ng kanilang bagahe. Maluha-luha naman ang aktres na ikwento ni Raymart ang trauma na nararanasan ng kanilang mga anak matapos makitang binubugbog umano ang kanilang ina. Sa katunayan, bukas ay pupunta raw ang mga ito sa doktor para sa stress debriefing. Pag-amin ni Raymart, natatakot sila sa mga umano'y banta na natatanggap mula sa kampo ng mga Tulfo pero hindi raw ito dahilan para iurong ang kaso. Kung hindi bukas ay sa Miyerkules isasampa ng mga abogado ni Raymart ang kasong physical injuries at child abuse laban kay Tulfo. Hindi naman daw sana nila gusto ng demandahan pero dahil nauna nang magsampa ng kaso si Tulfo ay sasagutin lang din nila ito. Buti na rin nag-file ng kaso si Mr. Mon Tulfo because that shows respect to the legal process na idadaan niya sa proseso yung nangyari sa kanila ni Raymart, hindi outside, no, outside ang pagtutuos nila kundi sa korte. So yun lang po, doon naman po yun ang decent thing to do, right venue, at yun ang tamang venue. Hindi naman naniniwala ang grupo nila Raymart na walang CCTV footage ang nahiya sa bahaging iyon ng airport. Yun lang daw ang magpapatunay na inosente ang mag-asawa kaya nakikiusap sila sa pamunuan ng airport at maging sa mga nakasaksi na tulungan sila. Hindi natin siguro matatanggal yung takot. Diba? Pero natural na reaction yun na pag merong nagte-threat sa'yo, nakakatakot. Diba? Kung sino man sa inyo po ang naka-witness, okay, mga eyewitnesses na nangyari, sana po lumabas kayo at makipag-ugnayan din po kayo sa amin. Kasi kung totoo lang, no, kung doon lang tayo sa totoo at may nakita kayo na nagtutugma doon sa sinasabi ni Raymart at ni Claudine, baka pwede po natin pagtulungan. Jessica, sa ngayon ay wala naman daw balak ang kampo nila Raymart na magsampa ng kaso o reklamo laban sa Cebu Pacific. Ang nais daw nilang pagtuunan ng pansin ay ang pagharap kay Tulfo. Jessica? Okay, Victoria, interesado ako dun sa mga threats na dumano natatanggap ni na Raymart at Claudine. Paano daw sila nakakatanggap ng threats? Jessica, hindi na nila idinatalye yung mga threat pero siniguro nga nila sa atin na merong banta sa kanila. At nang tanungin naman kung kumusta yung security nila at ng kanilang mga anak, ay sabi naman nila Raymart na sapat ang kanilang seguridad kahit pa bago mangyari yung insidente sa NAIA. Jessica? Okay, and in fairness to the other side, kanina tinanong ni Mel, no, si Mon Tulfo kung paano ba yung mga kapatid niya, etc. At sabi naman ni ni Tulfo, ay kinausap daw niya yung mga kapatid niya na relax lang or parang something to that effect. Sabi naman ng mga abogado ni Raymart at ni Claudine, Jessica, sana ay kahit na nasa media yung magkakapatid na Tulfo, sana ay hindi pa rin nila isipin na absolute ang press freedom dahil nga may mga foul din silang nakukuha o may mga foul ding bagay na nakakaabot sa kanila. Pero maliban naman dyan, handa naman daw ang kampo nila Raymart at Claudine na harapin ang lahat ng ibabanat ng kampo nila Tulfo. Jessica? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad.